ZGB. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indo makakaibahan. Marahay na aga sa gabos ng mga paraan tabay. Mga kaimanuwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, pet sa 27 kan Pebrero taon 2025. Mapaabot kami sa Indoning mga impormasyong may kinaaraman sa pang-oral daw na buhay bilang sarong namamanuaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa Indong mga kahapotan, mag-apot sa station sa 4805509 puon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Webes o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808. Ulitin ko po, 0917-7984-808. O kaya pwede man na magdulok sa samuyang opisina, Lunes sundo o Biyernes puon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa indong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Kami sa indong man naaantabayan sa internet asin sa Facebook page kan DZGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Otso na olive ridley turtle hatchlings ang binuhian kan Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Sorsogon na pinamamayuhan ni Penro Marlon C. Francia sa Barangay Lupi, Prieto Diaz, Sorsogon da ipanahahaloy. Ang mga hatchlings tulos na binuhian sa kadagatan pagkatapos kan eksaminasyon na sinagibo. Sa lindong kan DENR Administrative Order No. 2019-09, an olive ridley turtle konsideradong critically endangered species. Padagos man ang pangapoda ni DENR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director ORED Francisco E. Milia Jr. sa komunidad na maging maigot asin tulos na ipaaram ang mga siring na pangyayari. Sa ibong nalado, ang Penro Masbate na pinamamayuhan ni Penro Benito B. Salazar, nagkondusir ning sarong Communication, Education and Public Awareness Campaign sa Masbate Science High School, Masbate City, kanakaaging School-Based Youth for Environment and School Organization o YESO Camp, Daypan Hahaloy. Diniskutir ni Conservation and Development Section Chief Metchigay R. Nais ang manunungod sa Philippine Biodiversity, importansya kan forest ecosystems, as in enroll kan mga aki sa climate change action. Ang DENR Bicol na pinamamayuhan ni Red Francisco Emilia Jr. padagos na nagmamaawot na ang mga kaakian maging kasaro sa pagprotehir, pagkonserbar asin pagmanihar kan kapalibutan. Mientras tanto, sa pagselebrar kan World Wildlife Day 2025, ang DENR Bicol makondusir nin regional celebration na may temang Wildlife Conservation Finance, Investing in People and Planet sa Marso 3, 2025.
Ang selebrasyon kan WWD kasabay kan ika-50 anibersaryo kan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora o CITES. Ini nakatutok sa dakulang papel kan financial investment para makonserbar ang biodiversity sa nasyon. Ang selebrasyon lauman na masuportaran ang CITES Strategic Vision 2021 to 2030 kanming Montreal Global Biodiversity Framework asin ang 2030 Agenda for Sustainable Development na nagtataon ng importansya sa global economic asin environmental well-being ka nasyon. Sa ibong nalado sa pagpuon kan kampanya para sa maabot na eleksyon, pinagirumdom kan DNR Bicol ang striktong pagbabawal kan pagkaag o pagpako nin anoman na mga election campaign materials sa mga kahoy. Sigun kay Red Francisco Emilia Jr., ang mga campaign materials kaipuhan ikaag sa mga designadong lugar na itinalaan kan Commission on Elections o COMELEC. Huli tasaro ini sa nagkakausa nin destroso sa kondisyon kan mga kahoy asin direktang pagbalgar sa ley. Ang si Isay man na magbalgar asin mapatunayan na nagkasala, papatawa ni nagkakanigong padusa, sigun sa Presidential Decree 953 asin Republic Act 3571, asin pagkakakulong sa laog ning 6 na bulan hasta 2 taon umulta sa kantidad na 505,000 asin parehas na pagkakakulong asin multa ang penalidad base sa PD 953. Ini ang kataripunan kan mga bareta sa DNR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa tuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, mayaming bation ang gabos na mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang maigos asin matibay na Regional Director na si Red Francisco Emilia Jr. Diyan man po sa opisina ni Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel Sopsop, kay ARD for Management Services ARD Ronel B. Astor, kay ARD for Special Concerns man po Adona P. San Diego, asin syempre sa kairibahan ta sa Mines and Geosciences Bureau headed by Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin sa EMB po sa pamamayo ni RD Girly Abu. Good morning po sa gabos na mga nagahiling sa tuya sa FB Live, asin sa mga paradangog kang DZGB. Medyo paus pa po ako, kasubago garin na ako nahahapo sa pagbareta. Bata dakulon kita kasubagong bareta apat sa mga maigusunan sa kuyang pag-iriba digdi sa RSIG. Dakulon si idag na ginibong bareta para maipaitudmi po sa indungon niya na aga. Kaso nga ni grabe ang flu sa palibot ta. Dakol din ako nababasa sa Facebook na mga not feeling well. Good morning sa Indo dyan. Sana gabos kita maging marahay. Po, sa mga not feeling well dyan, sana magkaurolian na kita, di kita maging mga irido sa pang-oral daw tang buhay. Kasi bago po, may raot ata ang Facebook. Pag-open ko kan sa kuyang Facebook kaso bago nakalaag na may mga nakalaag na error. Sabi man agad kang DZGB kaso bago diitan pa po kita ang di maka-Facebook live dahil sa may glitch ang Facebook mo niyan. Sana okay na naka-live na kita sa Facebook page kan DZGB asin live man po kita sa Facebook page kan DENR Bicol. Sabi ta po kaso bago sa bareta ta magkakaigwang selebrasyon kang World Wildlife Day sa Marso 3, 2025. Kaya ngunyan po pag-uurulayan ta ang manunungod digdi sa mga pig-aapod tang wildlife, mga buhay ilang, mga buhay layas. As in very lucky po kita taduwa ang makakaibahan tang mga experts manunungod digdi sa mga wildlife species
species na ini, as in paano tigpo protektaran kan DENR Bicol ang mga wildlife na igwa kita. So di ko na po pahaloyon makakaibahan ta ang Chief kang Enforcement Division si Sir Armando A. Omolida. Good morning, Sir Bong. Good morning. Good morning, Joanne. Good morning, Munet. Good morning sa mga taga-subaybay ng programang Kapalibutan Tatamanunta sa makakalikasang araw sa atin lahat. Yan, isang makakalikasang umaga, Sir Bong. As in, kaiba taman po ang sarong biologist hali sa Conservation and Development Division. Siya po si Ms. Monet Claire Ibay. Good morning, Ms. Monet. Ayun po, good morning din po sa inyong lahat. Isang makakalikasang umaga din po sa inyong lahat. Sige po, nanta na ano po, ang sabi magkakaigwa kitang selebrasyon kang World Wildlife Day. As in, dahil digdi, tinarawan tang onra ang mga wildlife o ining tigaapod ng mga buhay layas o mga buhay ilang na igwa kita sa rehiyon. Siguro, bago kita magduman sa meet kang sa tuyang discussion, i-define ta mo na ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing wildlife? Ano ini? Ano ang klasifikasyon? Nata tigaapod na wildlife ang sarong pananom, ang sarong animal kung baga. So si siyang apoton ko, si Sir Bong or siguro si Mamonet, kasaro po siyang biologist. Tangani na mas maintindihan ta kung ano ba ang ibig sabihin ki wildlife. Ay. So actually po, ang wildlife po ay, or tinatawag po nating buhay ilang, ito po yung mga animals and plants po na nasa wild state. So actually, pag sinabi pa po na wildlife, ibig sabihin po, ito po yung mga hindi domesticated na mga species na katulad ng mga ano po, so mga pet na po baga sa arong yon. So hindi po sila wildlife. So actually so ano po ayun sa lahat po ng developmental stage such as but not limited to eggs, pupae, seedlings, tapos including din po din yung mga nasa captivity. For example po yung mga for rehabilitation din po na naidadala din po sa ating mga wildlife rescue centers po. So, yun. So ini po pala Ma'am Monet ang gustong sabihon kapag tig-agad ta ang definasyon kang wildlife, kumbaga bako siya domesticated. Tapag domesticated, iyon na po yan sa mga tig-ataman ta na mga hayop, igwa kitang mga mahilig kita sa mga ikos, sa mga ayam, iyo po yan, domesticated na. Pero pag wildlife, according sa satuyang guest, bako pala siya domesticated as in in captivity, bako siya in captivity, Miss Monet. Dakulon kitang mensahe sa satuyang Facebook Live, paagihan ta mo na si Ma'am Rosa Betis, ang sabi niya, good morning po, Ma'am Joanne, magayon na host. Ma'am, ano po ang gusto mong snackan? Gari gusto ni Ma'am kisnack, tigpuri ang host. Si Sir Gerald Aranya, Ma'am Joanne, good AM, God bless all over the world po. Good morning, Ma'am po sa imo, Sir Gerald Aranya. Sinigwa pa po kita, si Mr. Larry Mariza Bongalon Molina. Ano ini, magka-same po ang Facebook nindo. At Larry, pero Mariza, ang sabi niya, good morning Miss Joanne, watching live from Timor-Leste. Sa ini, gariba ko na ini sa Bicol region, Sir Larry. As in, si Miss Jenica Mendoza is watching, Teresita Marchan is watching. And sabi ma'am po ni Ma'am Rosa Betis, pabati po, Heaven's Friend, Agar Tea and Plants sa Bitaano, Legazpi City. Hali da po siya sa Malate, Manila. Ingat po sa Gabos. Thanks po sa mga information. Hali sa DENR as in DZGB. Ang mga guest, ang mga naghihiling sa tuya ngunyan sa Facebook Live ta, mga wara sa Bicol. Nyaon si ma'am sa Malate, Manila. Susaro, nasa Timor-Leste. Maugmahon po kami. Tamaski wara po kamo sa Bicol
Bicol Region ngunya antabay po kamo sa programa tang kapalibutan ta at amanon ta. Kasabago, pa-define ta kay Ma'am Monet kung ano ba ang ibig sabihin pag sinabing wildlife, buhay layas. Layas ba ko siya in captivity, nasa luwas, buhay ilang naman po sa mga pananom, ini sa mga wildlife species na mga plant species. Pero siguro ang kahapotan ta dyan, kamusta ba ang estado kan sa tuyang mga wildlife species digdi sa Bicol region? Bastante pa ba ang wildlife species ta? Dakulon po ba kitang wildlife species na tigpoprotektaran kang DENR Bicol? Kamusta po ang estado kaini, Ma'am Monet, Sir Bong? Sige po. Ayun po. So sa Bicol region po, meron po tayong more than 300 bird species po. And meron din po tayo sa Bicol na 4 na species din po ng flying fox, which is yung golden crowned, large flying, island flying, and mottled winged flying fox po. And meron din po tayong mga endemic na mga mammals po. Yung for example sa Mount Isarog po, yung Mount Isarog hairy-tailed rat, Mount Isarog strip rat, and Mount Isarog shrew mouse. So aside din po doon, sa Bicol region din po, meron po tayong 4 na species po ng marine turtle. So, meron pong green sea, olive ridley, leatherback, and loggerhead. And noong ano naman po, and then yung pinakasikat po na sinarapan, which is yung Mystictis lucenensis, yung smallest edible fish din po ay matatagpuan din dito sa Bicol region. Specifically din po sa Buhi Wildlife Sanctuary. So, ayun po, medyo madami po talagang mga wildlife species po talaga na matatagpuan sa Naigo Bicol kita digdi sa region po. Actually, good news ini, Miss Monet, na pighiras mo sa to na kadakul palan na mga wildlife species ang igwa kita. Yugon ka kaan 300 po na bird species ang igwa kita. Sabi nga ni Miss Monet, may flying fox digdi sa Bicol region. Kung aram gari ang narurumduman ko kaya na flying fox, so napapagkamalanda iya na manananggal. Iyo ba ini, Miss Monet? So dakulaon siyang bird na dakulaon siyang bat na kasing halos kada kula kitao na ang naiiling ko sa Facebook pag may nag-share ke photos ke flying fox. So igwa kitang arog ka iyan, asin sabi pa ni Miss Monet, may 4 kitang species ki marine turtles, kasabay digdi su green sea turtle, marine leatherback, tapos igwa din kitang sinarapan digdi sa Bicol, dakulo na manlain-lain na classic species na igwa kita. Miss Monet, basahon ko sa mga comments sa tuyang Facebook Live. Sabi ni Ma'am Larry Mariza Bonghalon Molina, same po ang Facebook mini Agom. Ay, wow. Sana all, ma'am. Same ang Facebook ni may transparency ang sa inang relationship. Si Ma'am Jasmine Loyola Manda po, watching from Penro, Sorsogon. Good morning po sa Indojan Gabos sa Penro, Sorsogon. As in si Ma'am Elvira Arshaga, ang sabi niya, garirong send si Ma'am, size 6 ang colors available. Nawara ining text message mo, ma'am. Pero balikan ta itong pigheras ni Ma'am Monet na manlain-lain po pala na species ang igwa kita digdi sa Bicol region. Pero Miss Monet, since dakulunon palan kita na mga species, aram ta, kasubago nga ni tigbareta ta na may pirang nadakop ay pirang tig-rescue na mga turtles man, pira ini 48 na olive ridley turtle hatchlings ang binuhian ta dyan sa Sorsogon. Pero sinabi digdi na
ining mga wildlife species na ining olive ridley, critically endangered species na ang mga ini. Miss Monet, paano ta masasabi? Ano ba ang diferensya pag sinabi mo ngayang critically endangered ang sarong species kapag naman ngaya threatened or vulnerable na mga species? Igwabo ba kita kaiyan digdi sa Bicol region ang mga species ba na igwa kita kang mga buhay ilang asin buhay layas delikado na, endangered na, tanata ta siya kaipuhan protektaran bilang mga tao sa DENR Bicol. Sige pa. So actually po, pag sinabi ta pong threatened species, so ibig sabihin po, yung wildlife species, parang yun po yung general term ng kung ano na po ba siya, kung critically endangered na po ba siya, or endangered, vulnerable, or iba pa pong acceptable na categories po ng wildlife. So, ayun po, actually, yun po, yung ating mga wildlife species po kasi ay may mga conservation status po na kung saan, kung ito po yung mga paubos na po talaga, yung sa ano po, critically endangered species, and then yung mga endangered species. Pero siguro po parang si Sir Bong po ang mas makaka-explain nung sa ano. Ikaw, Sir Mong, anong masasabi mo Okay, kaining mga species sa Bicol region? Okay pa ba ang estado kang sa tuyang mga wildlife species? Okay, thank you, Ma'am Monet. Thank you, Ma'am Joanne. Okay, yung sinasabi nga natin kanina, yung mga categories ng yun na explain ni Ma'am Monet, yung mga categories ng wildlife natin, based dun sa mga na-mention niya na mga species na nandito sa Bicol region, I think ang nasa kasi may yan, categories niya, critically endangered, yan, threatened, vulnerable, and other categories. Doon sa nabanggit niya, siguro meron tayong mga species doon na I think nasa critically endangered na, gaya ng sinarapan na sinabi niya na dito lang makikita na nasa Lake Buoy, naka-confine na lang siya sa isang lake kasi doon na lang talaga siya makikita yung habitat niya. So, isa sa mga hindi lang na-mention madalas, critically endangered na rin ang sinarapan. Then, with regards naman sa mga flying fox, sa mga bats na nasabi niya, ganun din, nasa endangered category na rin, including yung mga marine turtles natin. Yung na-mention niya kanina, actually, we have, nasa 80 species na marine turtle, di ba, Ma'am Monet? Then, we are lucky na meron 4 dito sa region na dito pa nag-ahat sa atin. So, maganda rin tong program na ginagawa natin kasi nagiging aware yung mga nasa coastal communities na pag may nakita silang turtle na ganyan, inaalagaan na niya. Before kasi pag nakita nasa coastal, kinakatay. Inuula, mga ganon. At least yung awareness ng tao na improve na. Then, may idadagdag ko lang doon sa mga nabanggit niyang species na Sige po, sir. wildlife. Aside sa mga animals, meron din tayong wild plants na rito, mga endangered na nandito. Makakakita rin tayo rito ng Rafflesia. Meron tayong mga sightings ng Rafflesia nga dito. Meron sa Isarog, meron sa Amanaba. Yung mga ibang species din ng plants na dito rin lang, na nagtatribe din dito sa Bicol, na kinoconsider din nating wildlife. Gaya ng mangkono, yung pinakamatigas na kahoy na meron din dito sa atin. Then yung other species, gaya ng almasiga, yan, na rin yan, nasa endangered category na rin. Kasi yung almasiga, nagiging source ng resin, kinukunan siya. So, meron pa rin tayong makikita ganyan ng mga species sa atin, ng mga plants. Thank you, Sir Bong. First time ko actually ma-aware lalo na ang sinarapan pala, critically endangered species na
kaipuhan tang protektaran ano. And saro pa duman sa tigbanggit ni Sir Bong, ang mga flying fox pala endangered species na din. And ining mga species na igwa kita kang mga turtles na sabi nga ni igwa kitang apat digdi sa Bicol region. Very lucky ang Bicol region na igwa kita kaini kasi sabi sa kuya ni Ma'am Ann Sinata bangaya ano tigpoprotektaran ang mga species na ini, ang mga wildlife species. Na sabi niya kasubago ang Pilipinas pala mega diverse country kaya dakulunon kita bastante kita sa mga resources na igwa kita. And sinsaro pa duman sa explanation ni Sir Bong, bako sana po mga animals ang wildlife kasabay ining mga plants ta na sigurado ako aram ini ka mga kaakian kang mga nag-aaradal ano ang rafflesia, very famous ini na burak dakulao na tinanom na makukuha sa Mount Isarog. Igwa po kita dyan sa Mount Isarog asin sa Amanaba. So Sir Bong, digdi po sa mga nabanggit mo na mga species, aram ta, very busy ang CDD, very busy ang Enforcement Division sa pagprotektar kaining mga species na ini. Pero ang kahapotan ta, siguro, ano po ba ang mga aktibidades na igwa kita, na tigigibo ta digdi sa DENR Bicol, tanganing ining mga wildlife species na tigbanggit ta, ining mga magagayon na klasiki kahoy na sabi mo nga ni Sir Bong, ining almasiga baya ining Yes, kahoy na ini almasiga. almasiga na nakakakuha ki resin, source ki resin. May naiiling ko kayo ini Sir Bong sa Facebook pag naga browse ka baga sa Facebook so mga arts and crafts, mga resin tigagamit din ini. So ano po ba ang mga aktibidad na igwa kita? Pero bago po inisimbagon kan sa tuyang mga guest na si Sir Armando Omolida, ang Chief kang ED asin si Ms. Monet Claire Ibay. Time check po, it's 11:27 in the morning. An oras. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Playtime for all your gaming needs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. DENR Antabay. DENR Antabay. Diyos, marahay na aga po sa giraray sa gabos na mga nagdadangog kan sa tuyang programang Kapalibutan ta at Amanan ta. Kaso bago po kung nakaantabay ka mo, nakahimati ka mo, pig-uurulayan ta ang manunungod sa wildlife species na igwa kita digdi sa Bicol region na tiga-apodangan isa Bicol na buhay ilang o buhay layas kapag sa mga hayop. Asin po, kasabago, nabanggit naman na si-celebra ron kang DENR Bicol ang mga wildlife species na ini sa maabot na Marso 3, magkakaigwa kita kang selebrasyon kang World Wildlife Day. Asin katakot ka ini, kaibahan ta ang duwa sa mga eksperto na igwa kita digdi sa DENR Bicol, manunungod sa mga wildlife species. Kaso bago pig-introducer ko po ang Chief kang Enforcement Division na si Sir Armando Omolida o mas midmid ta po siya sa pangaran na Sir Bong. Asin man po si Ms. Monet Claire Ibay, nasaro po siyang biologist kang CDD. So kaso bago po Sir Bong, bago kita naputol, ang kahapotan ta, ano po ang mga tigagibong polisiya, tigagibong mga programa kang DENR Bicol tangan ina ining mga wildlife species na igwa kita maprotektaran. Yeah, thank you. Thank you, Ma'am Joanne. Okay, may mga ano tayo, may mga programs na to protect those species, yung mga endangered, saka yung mga remaining natin, vegetation. May mga na-proclaim sa atin na mga protected area na kung saan yan ang mga habitat ng mga natin, mga wildlife.
Diyan makikita. So we have 19, I think 19 proclaimed protected, legislated protected areas dito sa Bicol na may iba't ibang ano rin, category. Merong nandyan yung Mount Isarog Natural Park. So natural park siya kasi iba yung management na ano, malaki ang ecosystem niya, maganda. Ayan. Then meron tayong yung para ma-preserve din natin yung sinabi nating sinarapan, which is critically endangered na rin. Nag-declare ng Buhi Wildlife Sanctuary for that purpose. Then meron din tayong mga protected area na natural biotic area, gaya ng Laguni Natural Biotic Area, na kung saan meron din tayong species diyan na pinoproteksyonan. So yun ang isa sa mga programs para maproteksyonan natin itong mga wildlife na nandyan sa ating mga protected area. Kaya sila na-proclaim, na-declare as protected area. Then meron din tayong mga doon sa mga gusto mag-alaga ng mga wildlife, meron tayong ini-issue mga permit, nile-legalize naman natin to. Meron tayo kung gusto mag-pet ng wildlife, meron tayong binibigay na Certificate of Wildlife Registration, Wildlife Farm Permit, Wildlife Culture Permit. Isa pa, isang wildlife na prominent ngayon ay inalagaan na nire-raise yung lapnisan. Yung Aquilaria. May marami, sabi nga nila, yan daw yung source ng fluid, liquid gold, yung Pero Aquilaria. kahoy ini nalapnisan, Sir Bong? Isa yan tree na sabi nga, yan ang source ng agarwood. So maraming nag-i-engage ngayon dyan. So nire-regulate din natin yung pag-produce ng lapnisan. Although magandang indicator to na maraming gusto magtanim, pero isipin din natin in the future, baka may effect din to sa atin kung anong nito. So actually at this point, we have 20 plus na wildlife culture permit for raising lapnisan. Then sa mga gusto mag-transport ng wildlife, meron tayong binibigay na permit din. Local transport permit, yung mga wildlife holder natin. Then yung mga gustong bumili ng wildlife, gustong alagaan, bibili tayo dun sa legitimate source. Kasi meron naman tayong source dyan na yung mga wildlife permit holders natin na pwede sila mag-dispose ng ng inaalagaan nilang wildlife, yung mga progenies nila. So yan yung mga programs na Tapos nagkakandak din tayo ng wildlife traffic monitoring sa airport, saka sa mga seaport, para naman sa yung mga illegal transport ng wildlife. So minomonitor din natin yan. Kasi as we all know, ang laki nang nawawala sa atin sa wildlife, hindi lang ito na papansin. We are losing nasa 1 billion pesos or 50 As billion per revenue year. ba siya? Nawawara as revenue, Sir Bong? Or Ayan, nawawara isa na yan. as value ka itong mga wildlife species na kita baga nagasagibo din kita ki mga environmental accounting kan sa tuyang mga species. Yan. Ito, sa lang to, wildlife trading. Yan ang based sa study, yan yung nawawalang economically, yung sa revenue, yan, nasa 50 billion pesos per year o $1 billion. Sa Philippines lang yon. Pero sa worldwide, internationally, nasa 23 billion dollars. Kasi mahirap yan ang wildlife. Mahirap matrace kung ini-smuggle, kung walang information. Kaya yung connection natin sa other countries, yung mga natin, partners natin, may interrelationship din tayo, may mga connection din tayo sa kanila, nagbibigayan ng information with regards to wildlife, including ACMA. So dapat, Sir Bong, tangani na ma-regulate ini, may permit dapat ining mga wildlife na tige-export as in import, tama ba? Pero kita sa DENR Bicol, saro sa mandato ta na bantayan din ining mga ports. Ta sabi mo kasubago igwa kitang wildlife traffic monitoring sa mga airports as in ports. Sa duman talaga ang agihan kumaluwas as in malaog ining mga animals and wildlife species na igwa kita. Dakulao na amount
ang nabanggit mo, Sir Bong, 50 billion pesos pala na mawawara o nawawara na revenue sa Pilipinas kapag kung nagibo kitang sala, nagbalgar kita sa lay na nag-traffic kita kaini bako sa na po human trafficking ang igwa din po kitang wildlife trafficking na iwan ni ang tigabantayan man po kang DENR, and I believe, Sir Bong, kaibahan ta digdi ang mga military personnel tangani na kasabay ang PNP, ang satuyang mga military friends tangani na pag nagbantay kita may dakop na mangyayari po. Iyo po ba, Sir Bong? Yes, partner natin yung mga other law enforcement agencies, nandiyan NBI, Philippine Maritime Police, PNP, Coast Guard, and including Philippine Ports Authority, saka yung CAAP. Nakulpalan kitang partner, Sir Yung mga Bong. partners natin, yung mga seaport saka airport. So yan ang mga katulong natin. And then yung mga communities din, aware na rin sila kung may nakikita silang mga wildlife nakakalat-kalat doon sa community. Unlike before, pag may nakitang ahas na nandun sa loob ng bahay, pinapatay na kagad. Before, yung awareness ng tao mataas na, hinuhuli na lang nila, although dangerous, then tineturn over sa atin, binibigay naman natin sa rescue center. Then eventually, pagka na-rehabilitate na siya, maganda nasa condition, pagka okay ng condition niya, nire-release din natin naman ito sa wild. Ang inot ata kaya, Sir Bong, na reaksyon kapag may naglaog na alas sa imong arong, sa imong kwarto ngaya, sa sala mo, nagkakatarakot ang satuyang mga kaimanwa. Pero ang dapat tapalan po dyan gibuhon, mag-report sa pinakaaraning DENR Field Office, as in sa pwede man i-contact kami sa Facebook page kan DENR, as in tigdadarata ini, Sir Bong, sa Albay Parks and Wildlife, tama ba? Kung Yes. kaipuhan i-rehabilitate kung may lugad, kung may helang man ining halas na nasa bata, bako sa na po mga halas, mga bayong, mga reptiles na igwa kita ka ora man gari digding crocodile or na nagluluwas ang iyo ba mismo na pirming mga snakes ang igwang nare-rescue digdi sa Albay. Opo. So, igwa kitang message sa tuyang Facebook Live. Iyan na Almaziga, magandang pampalingas. Anong pampalingas? Pampalingas? Anong pag-pronounce ka ini? Madaling dikitan ng apoy. Ang Dakota kaiyan, Ma'am Joanne, marami kaiyan sa Palawan. Magandang araw, tabi sa inyong lahat. And sabi man po ni Sir Alvin, dakita po, hindi Dakota. Sorry po, nagkamali ang dagta garo ini. So dagta garo kang Almaziga. Ang tigami ni Sir Alvin na pag inida ang Almaziga, Sir Bong, sudagta niya madaling dikitan kiapoy. Yes. Nasusulo-tulos. Iyo man anggad, Sir Bong. Pampadingas nga, pampa-ignite na siya. Instead na papel ang gamitin, na pampadingas, yan ang ginagamit nila. Lalo na sa Palawan, marami nga niyan. Kasi raw materials din siya sa varnish, sa plastics, marami siyang gamit, sa pintura. Yan, isa siya sa raw materials. Kaya, rin siya eh. Kaya Kaya pala endangered nasusulo-tulos. Good information ini, Sir Alvin, na pighiras mo na ining Almaziga palan, madaling masulo. Ta sabi nga ini, Sir Bong, tigagamit siya as raw material kay ining mga ito, Sir Bong? Barniz niya. Sige, ko sa pintura. Pagbabagi talaga. As in, iga pa po kitang nag-text si Arom o Zokrom Lin. Ano ini nakabaliktad ang sa imong pangaran, ma'am? Ask ko lang po if okay po ang mamutol ang aleko. Tapos wala man tao ang bahay. Ano po ang naputol? Kahoy?
O kuryente po talaga ang binutulkang alay ko. Depende po, digdi sa text mo, ma'am. Kung kahoy, may regulation kita kaini ano, Sir Bong, na Yes. di man pwedeng talagang magputol na magagadan ang sarong kahoy. Kumbaga, pwede kita magputol kisa nga kapag may mga danger, halimbawa, so may bagyo, dyan lang po kita pwedeng parang exempted, may exemption na kapag may danger to property dahil sa may bagyo, pwede po kitang mag-pruning. Bako nga ni ipuputol ang pag-apod ta kaiyan. Pruning sana po kang mga puon na kahoy na igo kita sa natad ta. Iyo po ba ini, ma'am? Ang napo, kuryente da palan. Mapagal-pagal ining abot mo, ma'am, na bako po kita taga-Aleco. Pero sana po sa mga nagdadangog ta dyan na mga taga-Aleco, masimbag ining kahapotan ni ma'am. Kung pwede da po magputol ki kuryente, na warang tao ang aro. I-refer ta, ma'am, ini sa Aleco. So, Sir Bong, balikan ta ano po, Ma'am Monet. Kasaba tig-discuss ta ining mga tigigibo kang DENR Bicol, tangan ina maprotektaran ang mga wildlife species na igwa kita. And saro pa duman, sinabi ni Sir Bong na patilapnisan, ining tiga-apod tang agarwood. Paano, Sir Bong? Igo talaga kitang nagtitext every week na mga parang nagtatanom talaga sinda, parang igwa sindang agarwood farm. Na ini po pala, ang agarwood, tigre-regulate man kang DENR, as in may permit na pigtatao ang DENR. Tama po ba, Sir Bong? Yes. Paano ang regulasyon ta kaining sa mga agarwood? Kasi igo talaga kitang weekly na parang nagmemensahe, nagte-text na sinda may agarwood farm. Yun nga, bali, actually, kung ano, yung ang binibigyan natin ng permit, yung nagpo-culture, wildlife culture permit, yung nagre-raise ng seedlings ng lapnisan. Then, dapat ang source niya, yung mother tree, yung source ng seeds, naka-register din, ina-identify natin kung saan galing talaga yung seeds na pinopropagate para sa seedlings. Then do sa mga magta-transport ng lapnisan from nursery to the plantation, kung bibili na seedlings, dapat may local transport permit na dala-dala. Then kung magtatanim naman ng lapnisan, siguro, so marami yan, plantation na ng lapnisan, iparegister na private tree plantation para eventually, pag gusto mag-harvest, identified na siya talaga yung tinanim na species doon sila talaga nagtanim ng agarwood. So yun ang mga nire-regulate natin pagdating dyan sa plantation ng agarwood, ng lapnisan. So, nire-regulate natin to kasi ang daming prospective nag-harvest ng agarwood, putol ng putol, naghahanap ng maraming nagpuputol ng lapnisan na tapos hinahanap nila kung may agarwood. Yung nga, nag-try pagputol nila, pag walang makitang agarwood, iniiwan na lang yung kahoy. Hindi na kinukuha. So, mas maganda nga yung ganito. Meron tayong mga nurseries ng agarwood at may gusto mag-engage sa plantation ng lapnisan, pwede na iparegister yan sa atin sa DNR. Ang requirements, dapat title due property ng para kasi inventory ako ilang seedlings yung tinanim, saka sila bibigyan ng private tree plantation certificate. So, Sir Bong, ini pala na lapnisan, source siya kang agarwood, Yeah. kumbaga. Duman makukuha ang agarwood. Ano po ba ang, siguro, may mga nagdadangog, ano nga yung tigsasabing lapnisan? Ano ba ang value kaining agarwood, Sir Bong? Sa kalinawan, para sa satuyang mga listeners, ano ang value na kaipuhan naga-cultivate, naga-propagate ang mga ibang farms na magkaigo kaining agarwood plantation? Yung lapnisan kasi, let's say, agarwood, yung raw material siya ng lapnisan. Mhm. So, yun ang difference yan. Lapnisan is a tree, then yung agarwood, yun yung yun ang raw materials na galing sa lapnisan. So, bali ang source niya,
makukuha itong agarwood, makikita mo lang siya doon sa heartwood niya, nasa gitna siya, nasa loob siya ng tree mismo. Pag hindi mo pinutol yung tree, hindi mo makukuha yung agarwood. Yun ang sinasabi, mga dead cells ng lapnisan. Mabango siya. Ine-export yan kasi siya parang raw material siya ng mga perfumes, mga cosmetics. Mabango talaga siya, nakaamoy ako na talaga yung scent niya maganda, mabango. Kaya sabi nga nila, mahal kasi ang per kilo ng ng agarwood. 500,000 to 1 million ang niya. Isus mahalon pala Nasa niya. 100,000 to million. Kaya mahal din ang seedlings na bentahan nila ng lapnisan. So yun ang purpose niya. Kaya siguro marami nag-i-engage. Baka maka-jackpot. Baka eventually pag-harvest, sana meron siya maganda. Kasi may mga rin, hindi naman lahat ng agarwood na nakakuha. Meron din silang inaano rin nila yung niyan, yung klase ng agarwood. May classification din sila kung first class, kung ordinary lang. Yun, depende rin sa sa production ng agarwood, meron na mga technology na lumalabas. Yung nag-i-induce sila ng chemicals, nag-i-inject sila ng chemicals dun sa trees para makaproduce daw agad ng agarwood. So ini palan Sir Bong, very valuable na resource ining agarwood lapnisan na tigaapod ta kasi tigagamit siyang raw material sa mga perfume, sa mga cosmetics. Marahalon po baga talaga Sir Bong ang mga paamot. Bako sa mga sana bench ngaya. So nababakalta na mga oil-based perfume iyo talaga su mga nagiging source ining lapnisan. Kaya pala dakulon ang gustong mag-trade, dakol ang gustong mag-cultivate kaining propagate kaining resource ni ini. Pero sabi ta nga ni igwang igwang batas na nagpoprotektar sa mga lapnisan, sa mga agarwood, tangani na kaipuhan mo na kang permit hali sa DENR as in kung ano pang regulation na igwa kita. So Sir Bong, since napag-urulayan ta na Monet ining mga resources na igwa kita, igwa po ba kitang mga nahahampang man na mga kadikit na issue manunungo digdi kadipisilan since sabi ta kasubaago ang mga pagprotektar ta kang mga wildlife species ta igwang legislated na mga protected areas. Narumduman ko ito sa discussion minimum Jenny kapag ang protected area tiga protektaran ta siya ta may unique na ecosystem sa laog kang lugar na ito, may unique na habitat na igwa kita. As in, sabi mo pa Sir Bong, igwa kitang mga wildlife sanctuaries, igwa din kita kaining mga ining bagbantay ta kang mga wildlife monitoring danganing diin nagkakaigong trafficking kang mga wildlife. Kita po ba digdi sa DENR Bicol since aram ta may mga nagbabalgar, may mga igwa po ba kitang mga kadipisilang pigkakahampang sa implementasyon ta kaining mga polisiyang ini? Yung pag-implement ka mga policy, yung mga sa law enforcement natin, may limitation Just like, kunyari, nasa loob ng van, hindi natin pwedeng basta-basta mabuksan yung van. Wala tayong authority. Ang meron lang dyan, yung CIDG, yung Highway Patrol Group, NBI. So yun, isang limitation natin pagdating sa Kasi yung mga wildlife, pwedeng itago sa box, pwedeng itago sa bag. Yan. May isang instances nga, na yung nahuling agarwood dito sa Bicol na hindi naman dito ang source, galing yata sa Mindanao or somewhere in Samar, na intercept sa Pili, nakatago sa maleta. So by accident nahuli ng pulis. So 25 kilos. Nasa more than 20 kilos yung laman na isang maleta, 1 million ang worth nun. Kaya yung natitrace lang natin by accident kasi wala tayong power na buksan lahat ng mga dala-dala ng mga, lalo na sa pier, sa airport. Tayo, nag-check lang pagkasama natin PNP. Pero yung power natin na magpabukas ng sasakyan, magpabukas ng bag, magpabukas ng kung ano-ano man yung dala nila, yun ang limitation natin. Pero
with the help naman ng other law enforcement agencies, the partner natin, na ano naman natin, na-implement naman natin yung ano. Sometimes nga may nag-ano rin tayo, nagde-depend tayo sa community, sa intelligence community, na may nagpipidin sa ating information with regard sa mga illegal activities, yung lalo na sa transporting, yung in transit, may na-intercept naman tayo na mga ganong ano, mga wildlife. Thank you, Sir Bong. Pati talaga palan sa community, nakakakuha kitang intelligence. Magayon ang English, Sir Bong. Pero ang imagination ko kaini, so sa barangay po baga, kapag aram na ni Kap, aram na ni ka mga kapitbahay, may mga marites din po dyan. Nakakatabang din po yan sa DENR. Kapag may nanotaran ka mo na gari may kaduda-duda o may illegal, mag-text po kamo sa DENR, magsabi po kamo na araw kaining tig-share sa tuya ni Sir Bong na sa laog kang maleta may 20 kilos na agarwood na sabi nga nga ni so valuation tata nagkakaigwa kitang accounting kan sa tuyang resources ang presyo kan sa 2 kilo nasa 500,000 pesos to 1 million pesos. So kung 20 kilos, nasa 10 to 20 million pesos ang value kaitong maletang ito, which is nakulaon po na value na kaipuhan to talagang protektaran, lalo na kung di man ining nagkakanigong permit, marayta na sabat po inikang sa tuyang mga kinauukulan. How about po dyan, Mamonet, sa CDD? Ang nahiras po ni Sir Bong, ang kadipisilan o mga limitations na pigkakahampang kang enforcement division. How about po sa CDD? Igwa po bang mga difficulties na tigakahampang ang sa indong opisina kapag arog kaining tigpoprotektaran ta ang sa tuyang mga wildlife species? Po, sa ano naman po, sa mga protected areas naman po, actually, napakarami din po na mga illegal na activities po na nakasalukuyan din pong issue din sa ating mga protected areas po, especially yung mga yung pagpuputol din ng mga puno, mga kaingin, yung pagkukuha din po ng wildlife and na walang permit. So ayun po, actually, napakarami pa pong mga issues din related din po sa protected area and sa conservation po. Ayun. So, Sige po. pero ayun po, isa sa mga parang isa sa mission po talaga ng DNR is yun po, mag-conserve and protect ng mga ating mga protected areas, mga critical habitat, mga wildlife species po. And syempre, in collaboration na din po ng ating community. So syempre, hindi din po kaya ng DNR itself na mapa-implement itong mga programa and masolusyonan din po ang mga issues na kapaloob po. So, ayun. So, syempre, mahalaga din na aware din yung ating mga yung public po sa pagko-conserve and pagpo-protect din po ng ating mga protected areas and mga wildlife species po. Po, Mamonet. Kasi araw kaini na nagkakaigwa kitang sharing kang sa tuyang mga insights, kang mga kaaraman dyan sa CDD, as in sa Enforcement Division. Kapag naghihiras kita kan sa tuyang mga kaaraman, mas na nagkakaigwang natatauan kikaaraman ang sa tuyang mga kaibahan sa community. Sir Bong, naramdaman ko kasi bago na tigheras mo sa sarong limitation na di ita man mabubuksan ang van, di ita man iyan masugo na sige buruksan hindo iyan
kasi may due process ang satuyang batas. Naramdaman ko ka itong haluyo na ako sa DNR, pero kapag puon ko, Sir Bong, ang kaistoryahan ko sa mga nagadakop, igo din sinda na paguna ninda may mga kahoy duman sa van or sa truck na gusto nindang pabuksan. So, nabuksan, kabaong pala, Sir Bong, ito. May mga arag din kayo na mga funny stories na hala, kabaong pala nito. Pero kaipuhan tang gibuhon sa due diligence na igwa kita. Tangan mabantayan ta talaga ining mga natural resources, mga recursos naturales na igwa kita. Na kung di ita man ito binantayan, what if lapnisan man palan ito, Sir Bong? So, magayon ining napag-urulayan ta, manunungod sa mga recursos naturales na igwa kita, lalong-lalo na manunungod sa mga wildlife species. Pero dahil nga nita, maselebrar kita kan sa tuyang World Wildlife Day sa maabot na Marso 3. Ugmahon ang mga kaibahan ta dyan sa Legal Division. Good morning po sa Indo dyan. Asin po, Sir Bong, i-greet ko lang kasi birthday ngun yan ni Ma'am Chi, ang sa tuyang kairibahan sa Admin Division. Ma'am Chi Loria, happy birthday po sa imo dyan. Nagkakaigwa kitang mga aktibidad digdi sa DENR. Kasabay na din digdi ang pagtaotang onra sa serbisyo na tinaon ni Ma'am Chi sa pirang kadakol na taon na serbisyong tinaon niya sa DENR Bicol. So Ma'am Chi, thank you very much po sa magayon maigos na serbisyong tinaon mo sa DENR Bicol. Igwa ka po bang gustong i-shout out, Sir Bong, Ma'am Monet, panghuling mensahe? Okay, unahan ko na si Monet. Sige po. Happy retirement, Ma'am Chi. So, this is her last day dito sa office as a government service. So, she will be enjoying longest weekends in starting tomorrow. So, doon sa mga tagapakinig naman ng na mga DNR employees natin sa DNR, magandang araw sa ating lahat. Thank you for Sir inviting Bong. us again. Thank you, Sir Bong. Pirmi kaming naugma kapag kaibahan si Sir Bong sa radio program. Aram ko na dakulo na akong mauukudan after kan radio program. How about you po, Ma'am Monet? Igwa ka po bang gustong i-shout out panghuling mensahe sa tuyang mga paradangog? Ayun po, happy retirement din po kay Ma'am Chi. Po, ninang ko po kaya. Ayun po, and batiin ko na din po yung mga nanonood din po sa mga viewers and mga listeners din po, and especially po sa Conservation and Development Division, and batiin ko na din po ang aming Regional Executive Director po, si Francisco E. Milia Jr., and yung mga Assistant Regional Directors and Division Chiefs po. So, and advance Happy World Wildlife Day po. Yan. Thank you so much po. Nakaibahan ta sa programang Kapalibutan ta at amanon ta si Miss Monet Claire Ibay, sarong biologist po siya sa Conservation and Development Division. Syempre po ang Chief kang Enforcement Division na si Sir Armando Bong Omolida. Sabi ni Ma'am Ansi, nag-chat sa kuya kasubago 44 years in service na po palan si Ma'am Chi na nga ni birthday ngunyan ma-retire sa ngunyan na aldaw. Po, thank you very much sa pag-guest sa satuyang programa po sa maigos na liderato kan sa muyang Regional Executive Director na si Red Francisco E. Milia Jr. Ako po si Joan Montecastro ini ang satuyang naging programa Kapalibutan ta at amanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta.